Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Oo nga, at para sa akin ay mali ang gagawin ninyo. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo na huwag mong tanggapin ang trabahong iyon, anak. Kailangan natin ng pera ngayon. Malungkot na sabi ng ina ni Claire nang ipagtapat niya rito kung saan galing ang 100,000 pisong iniabot niya rito. Siguro ay talagang inilapit ako ng Diyos kay Aki dahil siya ang makakatulong sa atin, Nay. Nararamdaman ko na mabait naman siya. Anong balak mo kay Totoy? Saan mo siya dadalhin? Wala akong choice kundi pakiusapan si Tia Gina na doon muna sa kanila si Totoy sa maghapon. Ihahatid ko siya roon sa hapon, tapos susunduin ko sa umaga. Magbibigay na lang ako ng pera para sa pagkain niya. Pero naroroon ang tatay mo, Claire. Baka mapahamak ang anak mo kapag lasing siya. Alam mo naman ang ugali nun kapag nalalasing. Nag-aalalang sabi ng nanay niya. Napabuga siya ng hangin. Hindi naman siguro siya pababayaan ni Tia Gina, Nay. Saka hindi naman makulit si Totoy eh. Sasabihan ko na lang na umiwas kay tatay. Hindi ko naman kasi pwedeng ipakiusap si Totoy kay na Ate Marga dahil masikip ang bahay nila. Tapos ang dami-dami pa nila roon. Sumang-ayon na rin ang nanay niya. Hindi na ako magtatagal, Nay. Dadalaw-dalaw na lang ako rito. Nasa labas si Benji at hinihintay niya ako. Nakakahiya naman, baka mainip yun. Dito na kami dumiretso pagkabigay ni Aki ng pera. Pupunta kami sa shop ni Ate Marga. Doon na lang ako mamimili ng damit para naman makabenta siya. Saka para makatipid na rin. Nakakahiya kay Aki kung binigyan na nga niya ako ng pera para sa ospital, pati pang shopping ng mga damit ko gagastusan pa niya. Abuso na iyon. Sige, mag-iingat ka lagi, anak. Since palalabasin nyo nga na kunwari ay may minamanage kang sariling RTW shop, okay lang kung simpleng jeans at blouse ang suot mo araw-araw, di ba? Sabi ni Marga noong nasa shop na sila ng hapong iyon. Dahil updated ito sa uso, dito na lang niya ipinagkatiwala ang pagpili ng mga damit na kakailanganin niya. Tamang-tama iyon dahil hindi na bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Totoy pagdating niya roon. Itong sleeveless na ito, pwede mong gawing inner blouse doon sa blazer na nagustuhan mo. Tapos, ipares mo na lang doon sa maong skirt. Pwede mo ring ternohan ng white sandals. Tara, bili tayo ng shoes. Hinila nga siya nito patawid sa kabilang mall. Bumili sila ng sapatos at iba pang gamit gaya ng shoulder bag at accessories. Naiwan ang kapatid nito na siyang kanang kamay nito sa shop. Kasama pa rin nila si Totoy na tuwang-tuwa dahil ibinili rin niya ito ng malaking toy car. 6.5 ang paa mo, diba? Tanong ni Marga nang nasa loob na sila ng tindahan ng sapatos. Eto, isukat mo. Pwede ito sa palda at skinny jeans. Naku, ang taas naman ng heels niyan. Reklamo niya. Ano ka ba? 3 inches lang yan. Pwede mo pang itakbo yan ng walang kahirap-hirap. Hindi ako sanay magsuot ng ganyan. Pwes, sanayin mo na ang sarili mo. Mamayang gabi mag-practice kang maglakad-lakad suot ito. Sandali, kailangan mo pa ng isang pares. Hayun, yung black naman, mukhang maganda yon. Wala siyang nagawa kundi sumunod na lang dito. Nakabili pa sila ng 2 flat sandals bago nila isinunod ang pagbili ng mga fashion earrings at 2 dress wristwatch. Kailangan mo ang mga ito. Itong chandelier earrings na ito, bagay ito sa'yo. Isinuot nito sa kanya ang hawak na pares ng hikaw. Hayan, ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Susme, ang bigat sa tainga. Gaga, huwag ka nang magreklamo. Ganyan talaga. Masasanay ka rin. Pagkatapos nilang mamili, ay dinala naman siya ni Marga sa isang beauty salon. Masyadong mahaba ang buhok mo, miss. Sabi ng baklang hairstylist na sumalubong sa kanila. Natural na natural ang buhok mo.
Hindi mo pa nararanasang magparelax o kaya ay magpareband ano? Umiling siya. Good. Hayaan lang natin na ganyan kahaba. Pero ile-layer ko na lang siya para magkaporma ha. Sige. Nagsimula na itong magtrabaho. Naging maganda naman ang kinalabasan ng buhok niya. Bagay na bagay sa kanya ang bagong hairstyle niya. Mas bumata siyang tingnan. Oh, anong say mo ngayon sa hair mo? Maluwang ang ngiting tanong ng baklang hairstylist. Napangiti siya. Maganda. Well, thank you. Pero teka, pwede ko bang pakialaman itong kilay mo tita? Sobrang lago na kasi at wala man lang porma. Hindi mo ba pinaplakyan o inaahit? Umiling siya. Wala na kasi akong oras para sa mga ganyan eh. Pwes, ngayon ay aahitan ko at ipoporma ang mga yan. Sige nga, sabi ni Marga na nakaupo lang sa isang tabi. Nasiyahan uli siya sa pag-aayos ng bakla sa mga kilay niya. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin, ay lihim na napahanga siya sa nakikitang pagbabago sa kanyang hitsura. Nagpa-manicure at pedicure din siya roon. Wow! Sa simpleng gupit lang ay lumutang agad ang kagandahan mo, Claire. Bulalas ni Benji nang makita siya. Pasalamat ang isa riyan at nauna ko siyang nakilala. Sinulya pa nito si Ate Marga. Sumimangot si Marga. Loko ka? Insecure na nga ako kay Claire, gaganyanin mo pa ako? Tumawa ang binata. Joke lang, ito naman oh. Siyempre, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Ikaw talaga? Malambing na sabi agad ni Benji. Natawa si Claire sa paglalambingan ng magnobyo. Kapag kuwan ay sumeryoso siya. Ate Marga, salamat ha. Saka sayo rin Benji. Kung hindi dahil sayo, hindi kami makakaraos para sa unang gastusin ng pamangkin ko sa heart center. Thank you rin bruha, dahil sayo may bago akong sandals. At thank you rin sa 3 pares ng briefs Claire. Singit ni Benji. Nagkatawanan sila. Malapit na sa maliit na bahay ng kanyang tiya Gina sina Claire. Squatters area iyon at maraming tambay na nagkalat sa daan. Nadat na nila ni Totoy na nakaupo ang kanyang ama sa kawayang upuan sa labas ng barong-barong ng tiyahin niya. Sa tabi nito ay may bote ng hinebra. Napailing siya. Pasado 9:00 pa lang ng umaga pero alak na ang inaasikaso ng tatay niya. Mano po, untag niya rito. Pabalang na tinanggap nito ang kamay niya. Oh, anong problema? Bakit bihis na bihis ka yata? Tanong nito na saglit na hinagod siya ng tingin. Teka, parang ibang hitsura mo ngayon ah. Kung may kerengkeng ka na ba uli, Claire? Tay! Inis na sambit niya. Okay lang naman kung kumerengkeng ka eh. Pero sana naman ay wag ka nang maging bobo sa pangalawang pagkakataon. Wag ka na uli magpapabuntis kung hindi ka susustentuhan ng lalaki mo. Gustong-gusto niyang sagutin ito ng pabalang pero nagpigil siya. Pumasok na lang sila sa loob ng bahay. Nadat na niya ang tiya Gina niya na abala sa paghuhugas ng pinagkainan sa kusina. Nagmano siya rito. Kumusta ang anak ni Lorna? Usisa agad nito. Next week ho ang assessment. May nakalaan na para doon. Pero iyong sa operasyon mismo ang wala pa tiya. Saan kayo kumuha ng para doon sa assessment na sinasabi mo? May tumulong ho sa amin, sabi niya. Saka niya inilahad ang pakay niya rito. Ipinagtapat niya ang ginawang pagtulong ni Aki sa kanya at ang kabayaran na hinihingi nito. Sa umaga naman ho dito ako dediretso para kunin si Totoy. Sa amin kami matutulog. Tapos ibabalik ko siya rito kinahaponan ng susunod na araw. Mag-iiwan ho ako ng panggastos tiya Gina. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo naman na nakabudget ang pera namin dito. Pinagkakasya ko lang ang pedala ni Bob para sa mga kapatid niyang nag-aaral. Isa rin kasing problema yung tatay mo. Wala nang ang trabaho. Hindi pa matigilan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kung hindi ko naman mabilhan ng alak, inaaway ako. Ang damot-damot ko raw at kung ano-ano pa. Hay naku! Napahugot siya ng malalim na hininga bago dumukot ng pera sa bulsa ng pantalon niya.
Eto ang 2,000 tiya. Bahala na muna kayo rito. Aba, may ate ka Claire. Nakangising bulalas ng kanyang ama na hindi niya namalayang sumulpot sa kusina. Pinapormal niya ang mukha. Panggastos niyo ni Totoy rito, tay. Dito muna maiiwan si Totoy mula hapon hanggang umaga. Hindi na ito nagtanong kung bakit. Agad na inilahad nito ang palad sa kanya, nang hihingi. Bigyan mo ako ng 100 dyan. Magpapagupit lang ako at mahaba na ang buhok ko. Hay naku Claire, akin na nga yung pera. Nakikisingit na naman ang ama mo eh. Inaabot na nga niya ang pera sa kanyang tiyahin. Nasaan yung akin? Sabad ng tatay niya. Kunot na ang noon nito at bakas ang iritasyon sa tinig. Wala siyang nagawa kundi dumukot uli sa kanyang bulsa. Naglabas siya ng 500 pesos at iniabot iyon sa ama. Tatay, makikiusap lang sana ako na tingnan-tingnan ninyo si Totoy kapag busy si Tia Gina. Sige, basta wag pasaway ang anak mo. Hindi tay, mabait naman si Totoy eh. San ba ang bahay ni Aki, Benji? Tanong ni Claire nang sakay na siya ng kotse. Sinundo siya ng driver sa bahay dahil may dala siyang malaking bag. Naroroon ang mga gamit na dadalhin niya sa bahay ni Aki. Sa Dasmariñas Village. Hindi pumasok sa trabaho si boss kaya madadat na natin siya roon ngayon. Mamayang hapon ay susunduin niyo ang tita niya sa airport. Ha? Kasama ako? Iyon ang sinabi ni Bossing. Napanguso siya. Naku naman, nakakanerbiyos humarap sa tita niya. Sino pang makakasama namin sa bahay na iyon? May mga katulong at hardinero. Mabait iyong matandang mayordoma kaya makakasundo mo iyon. Yung tita ni Aki, mabait din ba? Hindi ko pa kasi nakikita ng personal si Ma'am Lucille eh. Pero mabait naman siguro. Kasi mabait yung mami ni Bossing. Lalo namang mabait si boss. Kaya mabait din siguro yung tiyahin niya. Nasaan nga pala ang mga magulang ni Aki? Nasa Bacolod. Iyon ang hometown ni Mrs. Matsunaga. Bihira silang lumuwas dito sa Maynila pero ngayong darating si Ma'am Lucille, tiyak na mapapadala sila sa pagpunta rito. At syempre, doon sila sa Das matutuloy. Paano kung madiskubre nila na nagpapanggap lang kami ni Aki? Sigurado akong hindi. Alam ng mga magulang ni boss na wala siyang permanenteng girlfriend. Papalit-palit siya. Kaya kapag nakita kanila, hindi na sila mapapaisip. Basta tandaan mo lang ang bilin sa'yo ni boss. Zebi ang pangalan mo. Nang makarating sila sa mansyon na tinitirhan ni Aki sa Dasmariñas Village, nalula siya sa laki at gara niyon. Fully landscape ang maluwang na lawn. Natatamna ng mga rosas ang bawat sulok niyon. Ang mayordoma ang sumalubong sa kanila sa grahe. Maliit na babae ito. Siguro ay malapit na sa 60 ang edad. May katabaan at maamo ang mukha. Manang Bebang, si Claire po, sabi ni Benji. Claire, siya si Manang Bebs, ang magandang mayordoma dito. Kumusta ka Claire? Naikwento ka na ni Aki sa akin kaya ngayon pa lang ay sasanayin ko na ang pagtawag sa iyo ng Zebi para hindi magkaaberya kung sakali. Nagulat siya. Alam niyo ho ang tungkol sa... Oo, alam ko ang plano Zebi. Naiintindihan ko naman si Aki. Halina kayo sa loob. Nasa silid niya si Aki. Sa sala sila dumiretso. Wala pa ring patid ang paghanga niya sa kabuuan ng mansyon. Iyon na ang pinakamalaki at pinakamagarang bahay na nakita niya. Hindi na ako magtatagal dito. Inihatid ko lang si Claire Manang. Babalik na ako sa ACC. Tinapik siya ni Benji sa balikat. Sige Claire. Zebi pala. Biro nito. Ngumiti siya. Ingat sa pagmamaneho. Nang makaalis ang driver, ay umakyat na sa second floor si Manang para tawagin ang amo. Hindi siya naghintay ng matagal. Ilang minuto lang ay nakita na niya ang binata na pababa ng hagdan. Naka-shorts lang ito at nagsusuot pa ng t-shirt habang pababa. Hi! Pati nito nang makalapit sa kanya. Hello!
Sandaling tumitig ito sa kabuuan niya. May ngiti sa mga labi. You look great today. You really do. Wala sa loob na napahaplos siya sa kanyang buhok. Bagong gupit kasi ako. Lumawak ang ngiti nito bago nagtanong. Ilang taon na nga uli yung anak mo, Claire? I mean, Zebby? 3 taon na. I see. Napatingin ito sa bag na dala niya. Halika, dadalhin na kita sa kwarto. Okay. 6 ang silid sa itaas. Ang pinasok nila ay iyong nasa pinakadulo. Maluwang iyon, magara, fully air-conditioned at wall-to-wall ang carpet. This is my bedroom, Zebby. Pero ito ang magiging kwarto mo mula ngayon. Doon muna ako sa guest room na adjoining room nito. Pag naririto kasi si tita, natural na i-expect niya na ito ang inookupa natin. So, kapag aakyat si tita, dapat narito ka sa silid na ito. Pero nasa ibaba ang kwarto niya, malapit sa sala, kaya wala masyadong magiging problema. Siguro naman hindi pa laging papanhik si tita para lang mag-usisa, di ba? Bukod sa may rayuma pa iyon. Natatawang sabi nito. Tumango siya. Hinakay siya nito patungo sa sofa sa tabi ng bintana. Magkatabi silang naupo roon. My parents will be here on Monday. 2 days sila rito. Doon sila sa isang guest room. So, kailangang maingat tayo kapag nandito sila. I will have to sleep in this room. Pero dito ako sa sofa. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon doon. Tinapik nito ang balikat niya. Trust me, I will behave like a true gentleman, Zebby. Hindi ko ugaling magsamantala sa mga babae. So, you just need to relax, okay? Tumango siya. Good. Gamitin mo ang closet para sa mga gamit mo. Mamayang hapon, susunduin natin si tita sa airport. Gusto ko sana na mapaniwala natin siya na talagang nagmamahalan tayo. Okay. Tatawagin na lang tayo ng maid kapag lunchtime na. Doon lang ako sa kabilang kwarto, okay? Okay, sige. Nang mapag-isa siya sa silid, bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan. Nasa isang marangyang lugar siya, pero hindi naman niya kasama ang anak niya. Nangangamba rin siya dahil hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng pagpapanggap nilang iyon ni Aki. Bakit, Claire? Umaasa ka ba may ibang kahihinatnan yon? Napakurap siya, sabay iling. Erase. Ano ba ang pinag-iisip niya? Habang nasa arrival area ng naiya si Claire kasama si Aki, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Nanlalamig ang mga kamay niya at nahihirapan siyang huminga sa labis na tensyon. Ninitian siya ni Aki na nakaupo sa tabi niya sa lounge. Relax. Pilit niyang sinuklian ang ngiti nito. Hindi nagtagal ay dumating na ang hinihintay nila. Tulak-tulak ni Tita Lucille ang cart na naglalaman ng 3 naglalakihang maleta ng matanaw nila. Nilapitan nila ito. Masiglang sinalubong ni Aki ang tiyahin nito. Tita! Yumakap ang binata sa matanda. I miss you, Matsunaga, sagot nito. Napatitig si Claire sa matanda. Kung titingnan ang hitsura nito, ay mapagkakamalang nasa 40s lang ang edad nito sa halip na early 60s. Bonggang-bongga pa rin ang hitsura nito. Balingkinitan ang katawan nito at kulay mais ang buhok na halatang tinina. Palibhasa marahil mayaman kaya alagang-alaga ang katawan. Nauntag lang siya nang marinig na nagsalita si Aki. Tita, this is Zebby, my fiancé. Tila sakalang siya napansin nito. Hinagod nito ng tingin ang kabuuan niya. Very pretty. How are you, Zebby? Fine po. Matipid na sagot niya. Hindi siya sanay na may kinakakausap na nag-i-Ingles. Aren't you going to kiss me? Napatingin siya kay Aki na dagling tumango sa kanya. At tubiling nilapitan niya ang ginang at kinintalan ito ng halik sa pisngi. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango na gamit nito. Chanel No. 5. Minsan na niyang naamoy ang pabangong iyon sa department store
at hindi niya malilimutan iyon. You look sweet, komento ng matanda. I hope hindi mo na ako tatarayan next time. Naku, pasensya na po kayo last time, praktisadong sabi niya. Kanina ay kinuwento ni Aki sa kanya ang ginawa ng tunay na Zebby sa tiyahin nito. Sorry po tita. Paano po kasi ang bata ng boses ninyo, kaya akala ko kung sinong babae nitong si Aki. Ngumiti ito. I somehow expected that young lady. Anyway, hindi na dapat maulit iyon dahil hanggat maaari ay ayokong makaaway ang magiging asawa ng kaisa-isa kong pamangkin. Kasual na ngumiti siya sa katumango kahit tensyonado pa rin. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, agad itong nag-usisa tungkol sa relasyon nila ni Aki. Gaano na ba katagal ang relasyon ninyong dalawa ha, Aki? Wala pang 1 year tita. Aba, mahaba-haba na rin, considering your past girlfriends na hindi tumagal ng 3 buwan. Nakataas ang isang kilay na komento ng tiyahin nito. Tumawa lang si Aki. Kailan niyo ba balak magpakasal? Lumingon ang tiyahin nito sa kanya. Hindi niya alam ang isasagot. Mabuti na lang at sinalo agad siya ni Aki. Wala pang fixed date tita. Aba, huwag niyong patagalin ha. Gusto ko yung maikasal na kayo habang naririto ako. Sure tita. Gustong mapailing ni Claire. Kampanteng-kampante ang nobyo niya habang kausap ang tiyahin nito tungkol doon. Tila sanay na sanay maghabi ng kasinungalingan ang loko. Oo nga pala, nasaan ba ang mga magulang mo, Zebby? Tumingin siya sa rearview mirror upang hagipin ang mga mata ni Aki. Nasa abroad tita, sabi uli nito. Nasa Australia ang parents ni Zebby, pero next month magbabakasyon sila rito sa Pilipinas. Kaya nga balak naming itaon ang wedding sa pagdating nila. Diba, honey? Oo, honey. Napakagatlabi siya. Pigil ang pagngisi sa kalokohan ni Aki. Dahil pagod sa mahabang biyahe, nang makarating sa bahay ay dumiretso na ang tiyahin ni Aki sa silid nito para magpahinga. Dinalhan na lang ito ng sandwich ng isang kasambahay. Bukas ko na lang hahalungkatin ang mga maleta ko para sa mga pasalubong, sabi nito. Sure, magpahinga ka na. Ani Aki, nakinintala ng halik sa noo ang tiyahin. Lumapit din si Claire sa matanda at ginaya ang ginawa ng binata. Medyo komportable na siya rito ngayon dahil hupa na ang naramdaman niyang tensyon. Napapitlag siya nang bigla siyang akbayan ni Aki. Good night tita, magpapahinga na rin kami ni Zebby. May pasok pa kami bukas. Good night sa inyong dalawa. Iginiya siya nito palabas ng silid ng matanda. Sakalang nito inalis ang braso sa balikat niya. So, anong masasabi mo? Mabait naman si tita, di ba? Oo, kaya nga nakakailang Magaan agad ang loob ko sa kanya, pero niloloko natin siya. Oh, don't say that. I just want you to relax habang naririto ka, honey. Sabi nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Hindi na rin niya napigilan ang mapangiti. Naisip ko, dapat sanayin ko na ang sarili ko na tawagin kang honey. Kahit walang nakakarinig na iba para wag nang Zebby ang itawag ko sa'yo. Mas safe ang honey, di ba? Tumango siya. Oo nga. Halika na, magpahinga na tayo. Alam kong pagod ka rin. Inihatid siya nito sa silid nito. Sleep tight. 9:00 ng umaga ako pumapasok sa trabaho. Sumabay ka na lang lagi sa akin. Ibababa na lang kita where you can ride a bus or something papunta sa Marikina. Tapos bandang 8 ng gabi, dapat nakabalik ka na uli rito. Ganoon ang magiging routine mo araw-araw. Okay lang ba yon? Nasiyahan siya. Swak na swak sa kanya ang magiging schedule niya sa loob ng 2 buwan. 7:00 ng umaga nagising si Claire kinabukasan. Katatapos lang niya mag-toothbrush at maghilamos ng katukin siya ni Aki. Nang pagbuksan niya ito ay nginitian siya nito. Naka-boxer shorts at white sando na pantulog ito. Halatang bagong gising din. Humanga siya sa kagwapuhan nito. Tila mas tumingkad iyon ngayong bagong gising ito.
Good morning! Bati nito. Morning! Nakatulog ka ba ng maayos? Hindi masyado. Pag-amin niya. First time ko kasing malayo sa anak ko at matulog nang hindi siya katabi. I'm sorry to hear that. Ngumiti siya. Okay lang, masasanay rin siguro ako. Ano nga pala pangalan ng anak mo? Matthew, pero Totoy ang nakasanayan naming itawag sa kanya. Hinawakan nito ang braso niya. Tara na sa ibaba, sabay na tayong mag-almusal. Hindi ko alam kung gising na si tita. Sabi nito kapag kuway iginiya na siya sa hagdanan. Naabutan nilang gising na ang tiyahin nito at nagkakape na sa breakfast table. Humalik ito sa tiyahin. Kumusta ang tulog mo tita? Napasarap ng todo. Halos magkakasabay lang tayong nagising. Sagot ng ginang kapag kuway bumaling sa kanya. Zebi, halika. Maupo ka rito sa tabi ko. Tumalima siya pagkatapos halikan din ito gaya ng ginawa ni Aki. Sa tingin ko ay talagang kakasya sa'yo yung mga pinamili kong damit. Inaasahan ko ng sexy ka. Iyan ang weakness ng bruhong ito eh. Sabi nito sabay irap kay Aki. Napakamot ito sa batok. Saka naupo na rin sa tabi niya. Hindi lang naman kaseksihan ang habol ko sa misis ko tita. I love everything about her. Anitong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay walang sabi-sabing kinabig siya nito padikit sa katawan nito. Hindi niya inaasahan ang biglang pagbilis ng tahip ng kanyang dibdib. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na niyakap siya nito. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Kapag kuwan ay lumapit ang isang katulong sa kanila. Magtitimpla na po ba ako ng kape ninyo sir? Ma'am Zebi? Bumitaw ito ng yakap sa kanya. Sige manang, tugon nito, saka bumaling sa tiyahin. Tita, kumusta na kayo ni tito? Hindi mo ba siya namimiss? O talagang desidido ka nang i-divorce siya? Ayoko munang pag-usapan siya. Mabilis na sagot nito. Ang mabuti pa, ibili mo ako ng SIM card. Kukontakin ko ang mga amiga ko para madalaw naman nila ako rito. Wala pang nakakaalam na nandito ako. Sure. Saan ba ang shop mo, Zebi? Naumid ang dila niya. Tumikhi muna siya bago nagsalita. Sa Marikina pa ho, tita. Naku, ang layo pala. Bala ko pa naman sanang pumasyal doon sa isang araw. Mabilis na sumingit si Aki. Mapapagod ka lang sa sobrang traffic, tita. Hindi naman nagpumilit ang tiyahin nito kaya nakahinga siya ng maluwag. Kasunod ng pagsisilbi ni Manang ng kape, naghain na rin ito ng almusal. Habang kumakain, ikinuwento ng ginang sa kanya ang love life nito. Mula sa pagkakaroon nito ng kabi-kabilang boyfriends noong high school hanggang sa pag-aasawa nito right after college graduation. Masayahin ito at sa kabila ng estado sa buhay ay medyo jologs din ito. Nag-e-enjoy siyang makinig sa mga kwento nito. Teka, saka na uli ang kwentuhan, sabi ni Aki pagkatapos nilang kumain. Lagi kaming magkasabay ni Zebi papasok sa trabaho. Okay, no problem. Teka, pupunta ka pa rin ba sa shop mo bukas, Zebi? Opo, tita. Pero may magmamanage naman siguro sa shop mo kapag wala ka, di ba? Magpapasama sana ako sa iyo sa Glorieta bukas. Tayong tatlo ni Aki. Si Aki ang sumalo sa pagsagot. May assistant si Zebi roon, tita. Pero syempre, hindi naman niya pwedeng basta ipagkatiwala ang kaha. Hands-on siya sa shop niya, kaya siya lang talaga ang nauupo sa kaha. Ganoon ba? Yes, tita. Well, paano? Magpe-prepare na kami? Naka-off ang driver ko today kaya ako ang magdadrive. Okay. Sabay nang umakyat ang dalawa. Dumiretso siya sa silid ni Aki at ito naman ay pumasok sa adjoining room. Mabilis na naligo siya. Eksaktong 9:00 ay umalis na sila. Ibinaba siya ni Aki sa Ayala Center. Ingat sa biyahe. Nasa iyo na yung cellphone number ko, di ba? Ibinigay ba ni Benji? Hindi eh. Tugon niya. Okay. Ididikta ko, isave mo.
Nilabas niya ang cellphone niya mula sa kanyang mumurahing bag. Oh my God! Parang na-eskandalong sabi nito, nakamaang sa kanyang cellphone. Nagtatakang tiningnan niya ito. Bakit? Napailing-iling ito. Kailangang palitan natin ang cellphone mo. Ibibili kita mamayang hapon. Napasimangot siya. Bakit? Anong problema sa cellphone ko? Gumagana pa naman ito ah. Hindi nga lang pwedeng tawagan kapag walang charger dahil namamatay. Pero gumagana pa naman ito. I insist, Zebby. Ayokong magduda sina tita at mami kapag nakita nilang luma ang cellphone mo. Ano ka ba? Napangiwi siya. Dapat ay sanayin na niya ang sarili sa anumang sasabihin o gustong gawin ni Aki. Kailangan ay sumang-ayon na lang siya ng sumang-ayon. Kailangan niyang itanim sa isip na sa loob ng 2 o 3 buwan ay si Aki ang magmamanipula sa buhay niya. Dahil sa ngayon ay amo niya ito at iyon ang job description niya. Well, okay, ikaw naman ang bibili, di ba? Sabi niya at saka lumabas na ng kotse. Ingat ka rin sa pagmamaneho. Nadatnan ni Claire na naglalaro si Totoy sa labas ng bahay ng Tia Gina niya. Nilalaro nito ang bago nitong toy car na binili nila. Kumusta ang baby ko? Sino ang katabi mo sa pagtulog kagabi? Tanong niya nang makarga ang anak. Si Lola Gina, Mama. Paano naman kasi Claire? Hating gabi na nang umuwi ang ama mo. Sabad ni Tia Gina na nasa may pintuan ng bahay. Nakipag-inuman na naman sa mga tambay sa kanto. Hindi na nga kumain ng hapunan dahil sa kalasingan Hayun, tulog na tulog pa sa kwarto. Napailing na lang siya. Kumusta naman doon sa tinitirhan mo ngayon? Okay naman Tia. Dumating na iyong tiyahin ni Aki. Mabait din. Magaan agad ang loob ko sa kanya. Mabuti naman. Anong balita kay John? Nag-text ako kay nanay kanina. Babalik daw siya mamaya sa PCSO. Mukhang maaaprobahan na ang request namin. Tia, uuwi muna kami ni Totoy. Ibabalik ko na lang siya rito mamayang hapon, mga 5:00 siguro. Bakit ba kasi aalis pa kayo? Maglilinis din kasi ako sa bahay. Pagdadahilan na lang niya, kahit ang totoo ay ayaw niyang tumagal doon hanggat maaari. Lalo pa at naroroon ang kanyang ama. Mabubwisit lang siya. Mas kampante at komportable siya kapag nasa sarili nilang bahay. Bumili na lang siya ng fried chicken sa kanto bago sila sumakay ni Totoy ng tricycle pa uwi sa kanila. Iyon na ang tanghalian nila. Tuwang-tuwa ang kanyang anak. Anong ulam mo kagabi anak? Tanong niya nang sakay na sila ng tricycle. Itlog. Saka talong mama. Napakunot noo siya. Bakit ganoon? Malaki ang iniabot niya sa tiyahin kaya inaasahan niyang bibili ito ng masarap na ulam. Napailing siya. Sabay hinga ng malalim. Ayaw na lang niyang masyadong isipin ang tungkol doon dahil bibigat ang pakiramdam niya. Pagdating sa inuupahan ay nag-ayos muna siya ng mga kalat bago kumain at saka nakipagkulitan sa anak. Pagsapit ng 5:00, ibinalik na niya si Totoy sa bahay ng tiyahin at saka siya bumiyahe pabalik kina Aki. Pasado 7:00 ng gabi nang makarating siya sa malaking bahay. Nakaabang na ang lalaki sa kanya sa sala. Doon muna tayo sa itaas. Nakabili na ako ng cellphone mo. Sabi nito. Wow talaga? Salamat. Nangumiti ito, parang biglang umawit ang mga anghel sa pandinig niya. Diyos ko, masama ito. Inaasahan ni Claire na Lunes ng gabi ay madadatnan na niya ang mga magulang ni Aki sa bahay pero wala pa rin ang mga ito. Na mild stroke si Daddy kaninang tanghali. Imporma ni Aki habang nasa harap sila ng hapagkainan. Pero kaninang 5 PM daw ay na-discharge na rin siya sa ospital. May sakit sa puso si Daddy. Sabi ng doktor niya, huwag na lang muna silang bumiyahe para wag siyang ma-stress. Tumango siya. Lihim na nakahinga ng maluwag. Hindi pa rin siya handang harapin at pagsinungalingan ang mga magulang nito. Parang hindi kaya ng dibdib niya na dagdagan ang mga taong niloloko niya. Nila ni Aki.
Naaamoy ko yung pabangong binili ko sa'yo. Sabad ni Tita Lucille. Nagustuhan mo ba? Ngumiti siya. Opo naman tita, masarap sa ilong ang amoy niya. Inilapit ni Aki ang mukha sa may leeg niya, sabay singhot. Oo nga no, you smell terrific. Nakangising sabi nito. Pakis nga ng isa riyan. Anito sabay halik sa leeg niya. Bigla siyang napasinghap sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay napaso ang balat sa leeg niya sa ginawa nito. Diyos ko po Aki, ako naman na may stroke sa'yo. Aniya sa isip. Tuloy ay tensyonado siya habang tinatapos ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay nakipagkwentuhan muna ang tiyahin nito sa kanila sa sala bago nagpaalam na matutulog na. Sabay silang umakyat ni Aki. May lakad ako bukas ng gabi. Hindi ako matutulog dito sa bahay. Pero mag-uusisa si tita kung saan ang lakad ko at kung bakit hindi kita kasama. Kaya palalabasin natin na kasama kita. Ha? Paano? Hindi ka uuwi rito bukas ng gabi. Doon ka muna sa anak mo. Tapos early morning the next day, ipapasundo na lang kita kay Benji. Sabay na tayong uuwi rito para kunwari ay magkasama tayo buong magdamag, okay? Tumango siya. Alam na niya kung saan ang lakad na sinasabi nito. Tiyak na babae ang pagkakaabalahan nito sa buong magdamag na iyon. Alas 5 ng umaga ng Miyerkules ay dumating na si Benji para sunduin si Claire. Inihatid muna nila si Totoy sa bahay ng tiya Gina niya bago sila bumiyahe pa Makati. Naghihintay na si boss sa opisina niya, sabi ni Benji. Sabay palatak. Alas 3 pa lang ng madaling araw tinawagan na ako ni boss para ipasundo ka. Kasarapan pa naman ang tulog ko. Mabuti siya at nagpakasarap na naman sa bagong babae niya. May bago na naman siyang girlfriend? Tanong niya. Parang ganoon na nga. Noong isang araw lang niya nakilala yung babae. Balikbayan at pinsan ng kaibigan niyang taga-Alabang. Pero hindi ko pa naman nakikita yung babae. Naikwento lang ni boss sa akin. Maganda at sexy raw. Marie ang pangalan. Magkasama sila kagabi sa Tagaytay. Wala na ba talaga sila nung si Zebby? Tumatawag yata sa kanya pero ayaw na ni boss. Madaling magsawa sa babae ang amo kong iyon. Naghihintay na si Aki sa kanila pagdating nila sa ACC. Halatang wala pang tulog ito dahil may mga eye bags ito. Gayunman, kitang-kita ang ningning sa singkit na mga mata nito. Halatang nag-enjoy ang talipandas sa escapade nito kagabi. Hi honey! Nakangising bati nito, sabay beso sa kanya. Nasanay na siya sa ganoong Aki, pilyo at maloko. Okay lang iyon sa kanya, kaya lang na mga sandaling iyon ay parang gusto niyang iiwas ang pisngi sa halik nito. Umuwi ka na muna para makatulog ka uli Benji, sabi nito sa driver. Mamayang tanghali ka na lang bumalik dito sa office. May lakad tayo mamayang hapon. Ako na ang magdadrive pag uwi namin itong honey ko. Sige boss. Nakangisi pa rin si Aki nang ialok nito sa kanya ang siko nito. Let's go? Parang ang saya mo yata, sabi niya nang umabrisete rito. Lahat ng makakakita sa kanila ay iisipin na talagang may relasyon sila. Siyempre! Hindi ito nag-elaborate pagkasabi niyon. Hanggang sa makasakay sila sa kotse nito ay hindi nabawasan ang sigla nito. Kumusta nga pala ang pamangkin mo? Tanong nito nang nagmamaneho na ito. Bukas na ang assessment para sa cardiac catheterization niya. Salamat sa mga kaibigan mong nag-donate ng pera ha. Nakadeposit pa rin ang mga iyon sa bangko at wiwithdrawin lang kapag kailangan ng magbayad. Hindi ako mahihindian ng mga kaibigan kong iyon. May dadagdag pa roon. Inuungutan ko pa yung iba. Salamat, sabi niya. Napatingin ito sa suot niya. That blouse suits you, komento nito. Salamat. Kasama ito sa mga pasalubong ng Tita Lucille mo sa akin. Nginitian siya nito. Masaya ako at nagkakasundo kayo ni Tita. She really likes you. Kaya nga minsan nagigilty ako sa pagpapanggap natin.
Huwag mo na lang isipin yon. Basta umakto lang tayo na parang in love talaga tayo sa isa't isa. Sigurado akong hindi tayo aabuti ng 3 buwan sa setup na ito. After that, palalabasin natin sooner or later na napapadalas ang away natin. Tapos kunwari, na-realize natin na hindi pala tayo compatible. Basta, ako nang bahalang gumawa ng paraan. Magaling akong scriptwriter. Sa ngayon, mag-relax ka lang, okay? Tumango siya. Para namang may choice siya. Hindi na malaya ni Claire ang paglipas ng mga araw. 2 weeks na silang nagpapanggap ni Aki. Sa pagdaan ng mga araw, na-relax na siya ng husto sa company nito. Wala siyang masabing reklamo laban dito. Mabait at maalalahanin ito sa kanya. Hindi ito tumitigil sa pagre-raise ng funds para masuportahan ang pagpapagamot ng kanyang pamangkin. Tapos na ang cardiac catheterization ni John at nakatakda na itong operahan 2 linggo mula ngayon. Kaunting halaga na lang ang kailangan pero marami pa ring nagdodonate ng mga kakilala at kaibigan ni Aki. Labis na ikinatutuwa niya iyon. Sa loob din ng 2 linggo, 2 beses na naulit ang pakikipagkita nito sa current flame nito. At gaya ng naunang nangyari, kunwari ay umattend sila ni Aki ng party sa isang kaibigan at inumaga sila roon. Ayon sa kwento ng tsismosong si Benji, sa isang private villa sa Antipolo nag-overnight sina Aki at Marie. Old friend daw ni Aki ang may-ari niyon. Darating na bukas sina Mami at Daddy rito. Imporma nito sa kanya ng umagang iyon. Sakay na sila sa kotse nito at palabas na ng village. Magaling na ba ang daddy mo? Oo, pinayagan na siya ni Doc na bumiyahe. Atat na si Mami na makita si Tita Lucille. Lilipad sana kami patungo sa Bacolod, pero si Dad ang nag-insist na sila na lang ang luluwas. Naiinip daw siya sa amin. Tumango lang siya. Doon ako matutulog sa kwarto mo ha. Tumango uli siya. Para kang sira, pagpapaalam ka pa sa akin kwarto mo naman iyon. Tumawa ito. Baka lang kasi asiwa ka sa idea. Don't worry, pwede ako sa couch. Maliit sa'yo yung couch. Ikaw na lang doon sa kama. Ako kasi, sanay akong matulog sa sahig kaya okay lang sa akin doon. Pero since may couch naman, sa couch na lang ako at kasyang-kasya ako roon. No way! You will sleep in that bed. So comforter na lang ako sa sahig para komportable ang mga binti ko. Maiuunat ko ang mga iyon doon. Hindi na siya nakipag-argumento. Nang dumating ang Mami at Daddy ni Aki, napatunayan ni Claire na tama ang sinabi ni Benji. Mababait ang mga magulang nito. Alam mo bang hindi pa ang bruhildong si Aki ang nagbalita sa akin ang tungkol sa inyong dalawa? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Ate Lucille, hindi ko pa malalaman na mag-aasawa na palang uniko iho ko. Sabi ng Mami ni Aki nang magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap na silang dalawa lang. Katatapos lang nilang maghapunan at niyaya siya nito sa veranda para magkwentuhan. Matipid na ngumiti siya. Malihim po ba talaga si Aki? Sobra. Lalo na pagdating sa mga babae niya. Pero okay lang. Hindi naman ako ganoon interesado sa mga girlfriends niya doon dahil alam kong panandalian lang ang mga iyon. Talagang palikero ang anak kong yan noon pa. Can't blame him. Habulin talaga siya ng mga babae. Mabuti at hindi ganyan ang daddy niya. Tama na ang isang pasaway at maloloka na ako kapag nagtandem pa silang mag-ama. Anyway, ngayon ay masaya ako na nahimasmasa na siya at napagod na rin sa mga kalokohan niya. Masaya ako dahil katulad mo ang pinili niya para makasama niya habang buhay. Unang kita ko pa lang sa'yo kanina, magaan na agad ang loob ko sa'yo. I know you will be a good wife and mother. Touch na touch siya sa mga sinabi nito. Diyos ko, ang babait nila sa akin. Ano na lang ang mararamdaman nila pagdating ng oras na kailangan na namin maghiwalay ni Aki? Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nalaman ang ginawa nila ni Aki na panlilinlang sa mga ito. Sabi ko nga kay Aki, pag may time kayo pumasyal naman kayo sa Bacolod kahit ilang araw lang. Na-request ko rin sa kanya na kung gusto ninyo,
doon na rin kayo magpakasal. Pero syempre, nasa iyo yon dahil ikaw ang bride. Ho, naku, hindi pa ho namin napapag-usapan ni Aki ang mga detalye ng kasal, tita. Mami, iha, sanayin mo na ang sarili mo na tawagin akong mami. Diyos ko, ano ba ito? Sige po, mami. Gaya po ng alam nyo na, Kwan, civil wedding lang ho ang gusto namin ni Aki. Pero saka na lang ho namin pag-uusapan ang tungkol dyan kapag nakaset na ang araw ng pag-uwi ng mga magulang ko. Well, I understand, Zebby. Pasensya ka na at medyo excited lang kami. Kung gaano kasabik si ate na magka-baby kayo ni Aki, ganoon din kami ng Daddy Miko ninyo. Narinig ko yata ang pangalan ko, sabi ng papalapit na si Miko Matsunaga. Maliban sa kulay ng balat nito, kamukhang kamukha ito ng anak nito. Gaya ni Mami Leia, moreno si Aki. Sa tagal na ng Hapones sa Pilipinas, matatas na itong magtagalog. Madalas din niyang marinig na magkausap sa Bisaya ang mag-asawa. Darling, ang sabi ko rito kay Zebby, sabik na tayong magkaapo, sabi ni Mami Leia. Naupo ang matandang lalaki sa tabi ng asawa. Tama, Zebby. Kaya dapat, kahit hindi pa kayo kasal ni Aki, magbuntis ka na para magka-baby na agad kayo. Tuturuan mo pa ng kabulastagan ang mga bata. Saway ng asawa nito rito bago uli siya binalingan. Alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol sa inyo ni Aki? Alam na po. Good. Excited na rin akong makilala sila. Sabi ng tita Lucille ninyo, nasa Australia sila pareho, tama ba? Opo. Diyos ko, nasaan na ba si Aki? Baka madulas ang dila niya at magkamali siya ng isasagot sa mga magulang nito. Mahirap kung wala ito roon para saluhin siya. Tila narinig naman ni Aki ang panalangin niya. Maya-maya lang ay sumulpot ito sa veranda para isalba siya. Mom, Dad, bukas nyo na uli usisain ang future misis ko. Sumasakit ang likod ko. Magpapamasahe ako sa kanya bago kami matulog. Sige, good night sa inyo. Good night po, Mommy, Daddy. Pinanguan niya ang mag-asawa at saka tumayo na at lumapit sa binata. Ikinawit niya ang kamay sa baywang nito at saka tiningala ito na waring in love siya rito. Praktisado na niya iyon. Well, alam kong pagod ka nga sa trabaho. Patutulugin kita sa masahe. Nakangiting sabi niya. Sandaling natigilan ito sa ginawa at sinabi niya. Pero mabilis din itong nakabawi. Ipinatong nito ang kamay sa kanyang balikat at saka wala sabi-sabing hinalikan siya sa mga labi. Halos dampi lang ang halik na iyon na ni hindi tumagal ng 2 segundo. Pero waring naalog ang pagkatao niya. Tila may kung anong sumundot sa kaibuturan ng kanyang puso. Good night, parents, sabi ni Aki, sabay kawit ng kamay sa kanyang baywang. Iginiya siya nito palayo sa veranda. Nang makapasok sila sa loob ng silid, ay sakalang nito inalis ang kamay sa kanyang baywang. Ngingisi-ngisi ito nang magsalita. Pinagpawisan ako roon ah. Anyway, yung guest room sa kabilang ookupahin ni na Mami, kaya dito ako matutulog ngayon. Dito na lang ako sa couch. Okay na ako rito. Ikaw, mag-relax ka dyan. Masyado kang tensyonado kanina. Malayo-layo pa ako kita ko na ang pangangatal ng mga labi mo. Umingo siya. Ikaw naman kasi ang tagal mong dumating. Tumawa lang ito saka sumulyap sa suot na relo. Past 9 na pala. Inaantok ka na ba? Hindi pa naman. Magkwentuhan muna tayo. Sige. Magkatabing naupo sila sa couch. 2 lang kayong magkapatid ano? Maya-maya ay tanong nito. Oo, si Ate Lorna ang panganay. Iyong ina ng pamangkin ko na may sakit sa puso. Nandito rin ba sa Manila ang asawa ng ate mo? I mean, nasa hospital din at nagbabantay? Umiling siya. Walang asawa si Ate Lorna. Huh? Pareho kami ng sinapit ng Ate Lorna ko. Pagkatapos mabuntis, naglaho na lang na parang bula ang mga nakabuntis sa amin. Medyo nakurung-kurung nga yun eh.
pero sinikap niyang magpakatatag alang-alang sa anak niya. Pumunta siya sa Japan para sa kinabukasan ng anak niya. Pero sa halip na lapad, trahedya ang nasumpungan niya roon. Napabuga siya ng hangin nang manariwa na naman sa puso niya ang awa sa kapatid. Go on, gusto kong marinig ang kwento mo. Tulad ng maraming Pinay na nakipagsapalaran sa Japan sa unang pagkakataon, salat sa karanasan at likas na mapagtiwala si Ate Lorna sa mga tao. Sa isang entertainment bar siya nagtrabaho. 5 araw pa lang siya nang mangyari ang bangungot na iyon. Ikinalakal siya ng recruiter niya sa isang Japanese businessman. In short, nagahasa siya. Sa tindi ng dinanas niya, dinugo siya at na-ospital. God! Nang ma-discharge sa ospital si ate, nagstay siya sa kumbento kasama ang mga madre. Doon nagsimula ang pagbabago ng kapatid ko. Lagi siyang tulala. Panay ang iyak niya hanggang sa makabalik dito sa Pilipinas. Tila napaisip ito bago tila biglang may naalala. Now I remember. Your sister is Lorna Bautista, right? Laman siya ng news for a couple of months. Tumango siya. Siya nga iyon, Aki. Na-dismiss yung kaso niya. Pumalatak ito. Mapaklang initian niya ito. Doon tumindi ang galit ko sa mga Hapones, Aki. Hindi mo na itatanong. Half Japanese din ang tatay ng anak ko. Galit na galit talaga ako kapag nakakarinig ako ng tungkol sa Japan. Sa totoo lang, nang malaman kong may dugong Hapones ka, ayoko sanang tanggapin ang racket na ito. Pero napatunayan ko naman sa sarili ko na iba ka. Mabait ka. Mabait din ang daddy mo. Naiintindihan kita, believe me. Nalulungkot ako sa naging karanasan niyong magkakapatid. Lalo na sa ate mo. I really am. Sabi nito na pinisil ng bahagya ang kamay niya. Idalangin na lang natin na sana ay maging successful ang operasyon ng pamangkin mo. In time, malilimutan din niya ang mapait na karanasan niyang iyon. At least, di ba, may pamilya siya na umaalalay sa kanya. Teka, kumusta pala ang tatay mo? Hindi mo pa siya naiikwento sa akin. Pasensya ka na. Wala akong magandang maikwento tungkol sa tatay ko. Why? Hindi siya nakapagsalita ng matagal. Mapait ang tinig niya nang muling magsalita. Hindi ka siguro makakarelate sa pamilya ko. Malayong malayo kami sa pamilya mo. Puno ng sakit at kalungkutan ang childhood namin ng ate ko. Nananakit ang tatay namin, verbally at physically. Lumaki kaming magkapatid sa sampal, suntok at tadyak ng salbaheng tatay namin. Nasa elementary pa lang ako nang magsimula akong makaranas ng pananakit ni tatay. Mulat sa pool ay babaero din siya. Hindi pa sila kasal ng nanay namin, ganoon na raw talaga siya. Gabi-gabi umiiyak si nanay noon. Nang iwan kami ni tatay, nakahinga pa kami ng maluwag. I'm so sorry to hear all that. Mahinang wika nito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya napigilan ang mapaiyak sa dibdib nito. Matagal bago niya nakalma ang sarili. Nang mag-angat siya ng mukha para salubungin ang titig nito, nakita niyang nakangiti ito. Ayos ka na ba? Tumango siya. We'd better go to sleep. Anitong inalalaya na siya sa pagtayo. Magbabanyo ka ba muna bago matulog? Tumango siya. Sige, ako naman ang susunod. Nag-quick shower siya. Pagkatapos ay nagsuot ng pajamas. Sa loob na siya ng banyo nagsuklay ng buhok at nagpahid ng lotion. Pagbalik niya sa silid, mataman pa rin ang pagkakatingin ni Aki sa kanya. Feeling better? Oo, thanks to you. Sleep tight, okay? Tumango siya. Tumayo ito at inilang hakbang lang ang pagitan nila bago ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Good night, honey. Nakangiting wika nito. Good night. Nang mahiga siya sa kama ay sakalang ito pumasok sa banyo. Nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig mula roon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata
at pilit na nilabanan ang pagsulpot ng kung ano-anong pangitain sa kanyang balintataw. Erase, erase! Bigla siyang dumapa at isinubsob ang mukha sa unan. Bumangon si Aki mula sa sahig. Aktong didiretso siya sa banyo nang mapatingin siya sa kama. Wala sa loob na inihakbang niya ang mga paa palapit doon. Tinitigan niya si Claire na himbing sa pagtulog. Bahagyang nalilis ang suot nitong pang-itaas kaya na-expose ang tiyan nito sa pagtingin niya. Napatitig siya roon. Makinis at malinis ang tiyan nito. Walang stretch marks na gaya ng inaasahan niya sa isang babaeng nakapagsilang na. Napapalunok na ibinalik niya ang tingin sa mukha nito. Noon lang niya napagtuunan ng pansin ang mga labi nito. Makipot at natural na mapula ang mga iyon. He also noticed her long and thick eyelashes. Bumagay ang katamtamang tangos ng ilong nito sa bilugang mukha nito. Bigla siyang napakunot noon nang mapansing may bakas ng natuyong luha sa mga pisngi nito. Umiyak ba ito kagabi nang hindi niya namamalayan? May kung anong damdaming humaplo sa kanyang puso. Hindi lang awa ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon habang tila may mighty bond na nakapagkit ang mga mata niya sa babae. May kung anong kakaiba sa puso niya at hindi niya matukoy kung ano. Nang gumalaw si Claire ay mabilis na lumayo siya sa kinatatayuan at saka tuluyang dumiretso sa banyo. I am not liking it, sabi niya sa sarili habang nasa ilalim ng dutsa. Tutol ang kaloob-looban niya sa ideyang isinusuhestyon ng utak niya. 3 magkasunod na gabi nang magkasama sa isang silid sina Aki at Claire. 3 gabi rin kasing namalagi roon ang mga magulang ni Aki bago muling bumalik sa Bacolod. Gentleman ito kaya wala siyang naramdamang pagkaasiwa o pangamba sa loob ng 3 gabing iyon. Nagpatuloy ang pagpapanggap nila. Pero hindi na naulit pa ang pabor na madalas hingi ni Aki sa kanya para lang makasama nito ang bagong nobyang si Marie. Ipinagpalagay na lang niya na marahil ay nagkikita ang dalawa tuwing nasa opisina si Aki. Nang sumapit ang araw ng operasyon ni John, kasama niya si Totoy nang magpunta siya sa Philippine Heart Center. Nasa operating room na ang pamangkin niya nang makarating silang mag-ina roon kaya sa labi na lang sila naghintay kasama ang nanay niya at si Lorna. Napakalaki ng naitulong ni Aki, Claire. Halos lahat yata ng kakilala niya ay hinaras niya para magbigay ng pera, sabi ng nanay niya. Talagang siya ang personal na lumapit sa mga kakilala niya para mag-raise ng funds, Nay. Talagang inilapit ng Diyos si Aki sa atin dahil siya ang makakatulong sa atin para sa operasyon ni John. Sagot niya bago napatingin kay Lorna. Gaya ng dati, tahimik pa rin ito. Binalingan niya ito. Ate, makakapamuhay na si John gaya ng mga normal na bata. Pagkatapos ng operasyon niya, magiging okay na siya. Huwag ka nang masyadong mag-alala sa kanya. Tumango lang ito pero ni Gaputok ay hindi ito nagsalita. Ginagap niya ang kamay nito. Hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos, ate. Dinidinig pa rin niya ang mga panalangin natin. Tumango lang uli ito. Nang tingnan niya ang mga mata nito, blanko ang mga iyon. Kumusta ang lagay mo kina Aki, Claire? Tanong ng nanay niya kapag kuwan. Mabuting mabuti, Nay. Nakilala ko na rin ang mga magulang niya. Mababait talaga sila. Nakakagilty lang talaga dahil paniwalang paniwala sila na kami talaga ni Aki. Sa darating na Pasko, inaasahan nilang darating ang mga magulang kong nasa abroad para dumalo sa kasal namin ni Aki. Naku, anong gagawin niyo ngayon? Napahinga siya ng malalim. Bahala na si Aki, hindi ko alam kung ano ang plano niya. Tugon niya bago biglang natigilan. Nakaramdam siya ng kung anong damdamin. Nalulungkot ka ba na magkakahiwalay na kayo ni Aki? Well, kahit paano ay napalapit na ang loob niya rito at nasanay na siya na lagi itong nakikita araw-araw. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon. She would cross the bridge when she got there. Sa ngayon,
I-enjoy muna niya ang nalalabing panahong magkasama sila ni Aki. Pagdating ni Claire sa bahay ni Aki ay naabutan niya ito na nakatunganga sa veranda. "Kumusta ang operasyon ni John?" tanong nito nang makalapit siya. "Okay naman. Inilipat na siya sa isang private room. Baka raw abutin siya ng 1 linggo pa bago ma-discharge. At uuwi na sila sa Quezon?" "Oo. Nababagot na rin kasi si ate rito. Naiinis siya kapag nakakakita ng maraming tao. Ang gusto niya, nasa loob lang ng bahay hanggat maaari." Tumango-tango ito. "Bago sila umuwi sa Quezon, ipaalam mo sa akin ha, para naman makita ko sila. Bibisitahin ko rin sila sa ospital one of these days." "Maaabala ka pa sa trabaho," sabi niya. "Hindi," giit nito. "Gusto ko ring makilala ang pamilya mo." Napatitig siya sa mukha nito. "Malapit na tayong maghiwalay, di ba? Bakit kailangan mo pa silang makilala?" Wala sa loob na naisatinig niya. It was a stupid question, she knew. At wala siya sa lugar para itanong iyon. Bilang benefactor ni John, may karapatan si Aki na makita ang paslit at ang buong pamilya nila kung gugustuhin ito. Natigilan ito at hindi agad nakapagsalita. Tila hindi nito inaasahan na sasabihin niya iyon. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. "Ilang buwan na nga ba tayo nagpapanggap?" "1 buwan at kalahati na." Medyo atubiling sagot niya. "I see." Tumatangang wika nito. "So, we still have 1.5 months." Tumango rin siya. "Oo, 1.5 months. Don't worry, may iniisip na akong idea kung paano tayo maghihiwalay." Pagkasabi niyon ay bigla itong tumalikod at nilayasan siya. Napanganga siya. "Ano yun?" Natitilihang sinundan na lang niya ito ng tingin. Kasunod niyon ay nabalot ng lungkot ang dibdib niya. Sa harap ng hapagkainan ng gabing iyon, napansin ni Claire ang pagiging tahimik ni Aki. Hindi ito nakikisali sa usapan. Tila kinakarir nito ng husto ang pagkain. "Ano nang balita sa parents mo, Zebby? May exact date na ba ang pagbabalik bayan nila?" tanong ni Tita Lucille. Sandaling umuya siya bago uminom ng tubig. Parang masasamid siya sa tanong nito. Napasulyap siya kay Aki. Tahimik na tahimik pa rin. Next month po siguro, tita. Mga 2nd week po ng December." "Good. Saan sila didiretso?" Sa Quezon na po siguro." "Bakit hindi na lang dito sa bahay? May bakante pa namang guest room para sa kanila." "Hindi ko pa ho alam kung ano ang plano nila eh." Pagsisinungaling niya. "Pero sige ho, sasabihan ko ho sila na dito na lang dumiretso." "Okay." Nagkibit balikat na sagot nito. Nang muli itong magsalita ay iba na ang paksa. "Boda de plata ng kaibigan ko next week. Saturday ng gabi gaganapin sa bahay nila sa BF Homes. Samahan niyo ko ni Aki ha. Saglit lang tayo roon, promise." Napatingin uli siya sa binata. Hindi pa rin ito kumikibo. "Nalulun mo ba ang dila mo, Matsunaga?" Untag dito ng tiyahin nito. "Bakit ba kanina ka pa walang kibo diyan?" "Wala, tita." Matabang na tugon nito. Maya-maya lang ay tumayo na ito at kahit may kaunting laman pa ang plato nito. "Excuse me." Anito at saka umalis na sa dining room. Nakakunot noong hinabol ng tingin ni Tita Lucille ang pag-alis ni Aki. Kapag kuwan ay binalingan siya nito. "Anong problema ng sangyon? Nag-away ba kayo, Zebby?" "Naku, hindi po, tita." Bakit tila wala sa mood ang lalaking yun?" "Ewan ko nga po, tita. Kanina pa yun may topak." Napailing ito. Tupakin talaga ang tinamaan ng lintik. 3 araw nang kibuin dili si Claire ni Aki. Malamig at formal ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi siya nito kinikibo kapag dumarating siya sa bahay at kahit kapag magkasalo sila sa almusal at hapunan.
Kapag sumasakay siya sa kotse nito, wala pa rin itong kibo. Kapag ibinababa siya nito sa Ayala, hindi man lang ito sumasagot kapag nag-thank you siya. Halata ang ginagawa nitong pag-iwas sa kanya. Sa tingin niya ay unfair iyon dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan dito. Pero naisip din niya na marahil ay nagsisimula ng gumawa ng hakbang si Aki para sa nalalapit nilang paghihiwalay. Siguro ay inuumpisahan na nito ang drama para maging authentic ang dating niyon sa Tita Lucille nito. Pero bakit hindi man lang niya sinasabi sa akin? Pabuntong hiningang sabi niya kay Marga nang dalawin niya ito sa shop kasama si Totoy. Dapat ko ring malaman, di ba? Para naman akong nangangapa sa dilim nito eh. Hay, hayaan mo na siya sa drama niya. Mabuti nga iyon eh. At least, di ba? Natural ang acting mo. Mabuti na yang ganyan na clueless ka. Napunta na sa love life nito ang usapan nila dahil sinadya niyang i-divert iyon doon. Hindi siya komportableng pag-usapan ang tungkol sa napipintong paghihiwalay nila lang Nandas ni Aki Matsunaga. Nang dumating siya sa bahay ng gabing iyon, naabutan niya si Aki na tamang imo na naman sa veranda. Nagkakape ito at naninigarilyo habang tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito. Aki, pwede ba tayong mag-usap? Nag-angat ito ng tingin sa kanya bago tumango. Sure. Anitong iminosyon ang silyang kaharap nito. Naupo siya roon. Nasaan si Tita Lucille? Paunang tanong niya. Nasa kwarto na. Kadarating lang niya galing sa bahay ng isang amiga niya. Nagmadyong yata. Tumango siya. Ilang segundo ang pinalipas niya bago uli nagsalita. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw na parang iniiwasan mo ako. Napapaisip tuloy ako kung may nagawa ba akong mali o ano. Gusto ko lang itanong sa'yo, paraan mo na ba iyon para maumpisahan na ang paghihiwalay natin? Ha? Sambit nito. Halatang nagulat sa sinabi niya. Gusto kong malaman, Aki, para alam ko rin ang gagawin ko. Para kapag nagtanong si Tita Lucille, at least hindi magkaiba ang isasagot natin, di ba? Tumawa ito ng mapakla. Iyon ba ang iniisip mo? Bakit? Hindi ba yun ang ginagawa mo? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay humigop ito ng kape at saka humithit ng sigarilyo. Amoy orange ang usok niyon kaya hindi nakakasulasok sa ilong. Kailan ba madi-discharge ang pamangkin mo? Pag-iiba nito ng paksa. Bukas na. I see. Sa ospital ka na dediretso bukas? Oo. Okay. Sasama ako sa'yo para makita ko na sila. Napatitig siya sa gwapong mukha nito. Sigurado ka? Yes. Oh, sige. Pagkatapos nun, pupunta tayo sa mall para bumili ng damit na isusuot mo sa wedding anniversary na pupuntahan natin ni Tita. Akala ko hindi na tayo pupunta. Nag-isang linya ang mga kilay nito. Sinabi ko yun sa'yo? Hindi naman. Pero para kasing hindi ka interesado nang sabihin iyon ni Tita Lucille. Paliwanag niya. Bumuga ito ng hangin at saka tila matagal na pinag-isipan nito ang susunod na sasabihin bago ibinuka ang bibig. Okay, I will tell you honestly. Mula nang tanungin mo ako kung bakit kailangan ko pang makilala ang pamilya mo gayong malapit naman na tayong maghiwalay. I don't know, pero hindi matanggap ng kalooban ko. At saka parang ang dating hindi ka na makapaghintay na matapos ang 2 hanggang 3 buwang pananatili mo rito. Na parang nagsasawa ka ng tumira dito or something. Na parang nagsasawa ka ng makita ako araw-araw. Napamaang siya. Aki, hindi naman sa ganoon. Yeah, I know. Ewan ko nga ba? I just felt that way. You know why? Hindi niya alam kung ano ang isasagot kaya hindi na lang siya nagsalita. Dahil naging espesyal ka na sa akin. Sa loob ng mahigit 1 buwang pagsasama natin dito, nagkaroon ka na ng puwang sa buhay ko. Naging parte ka na ng pagkatao ko. Nagulat siya sa deklarasyon nito.
Hinagip nito ang kamay niya at pinisil iyon. Malulungkot ako kapag dumating ang time na kailangan na nating maghiwalay. Pilit siyang ngumiti. Malulungkot ka. Pero saglit lang yon, I'm sure. Nandiyan naman si Marie na magpapasaya sa'yo, di ba? Bumuntong hininga ito. Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong mahigit 1 linggo na kaming walang komunikasyon ni Marie? Ha? Bakit? Hindi niya alam, pero tila may kung anong sigla siyang naramdaman sa narinig na iyon. I don't know. I just stopped calling her up. Bakit? May LQ ba kayo? Wala. Naramdaman ko na lang na hindi na ako interesado sa kanya. Na nabobore na ako kapag kasama siya. I don't know really. Sagot nito habang titig na titig pa rin sa kanya. Pinilit niya ang sarili na ngumiti kahit tila nagkakarera ang mga daga sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Ganyan naman kayo mga gwapo madali magsawa sa mga babae. Paano ba yan? Di maghahanap ka na naman ng bagong girlfriend. Kung sa bagay, alam ko namang hindi ka mahihirapan dahil maraming nagkakandara pa sa'yo. I had no plan at all. Napataas ang isang kilay niya. Nakakaasiwa na ang kaseryosohan nito. Bakit? I don't know. Tumayo na ito pagkasabi niyon. Halika na, baka okay na ang dinner. Okay. Napamaang siya nang hindi pa rin ito binitawan ang kamay niya. Magkahawak kamay sila hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. May nabubuhay na pag-asa sa dibdib niya pero ayaw niyang hayaang umalpas iyon dahil ayaw niyang masaktan. Pero bakit siya masasaktan? Higit sa lahat, bakit siya nakakaramdam ng ganoon? Umiibig na ba siya kay Aki? Wag naman sana. Masokista siya kapag umibig uli siya sa isang lalaking hindi niya ka-level ang estado sa buhay. Pagtatawanan lang siya ni Aki kapag nalaman nito ang tungkol sa damdamin niya. Buburuhin na lang niya iyon. Magdadasal na lang siya na wag sanang sumingaw kapag naging bagoong na ang pagsintang pururot niya. Dinalaw ni Claire si John kasama si Aki. Niyakap niya ang pamangkin nang makita ito. Nakahiga ito sa hospital bed sa private room nito katabi ang kanyang nanay. Kumusta ka na, John? Tanong niya sa paslit. Ngumiti ito. Kahit halatang nanghihina pa rin, mababakas na ang sigla sa mukha nito. Okay na, Tita Claire. Good, aniya. At bahagyang ginulo ang buhok nito. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang nanay. Anong oras ang biyahe ninyo pabalik sa Sariaya, Nay? Mamayang 11:00. Nagpadala si Gov ng ambulansya na sasakyan namin pa uwi. Mabuti naman kung ganoon. Sakalang nagsalita si Aki na katabi niya. Ingat ho kayo sa biyahe mamaya, Nanay, sabi nito. Salamat, Aki. Maraming salamat sa tulong mo sa apo ko. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi mo ooperahan si John. Walang anuman yon, Nanay, sagot ni Aki. May dinukot ito na envelope sa bulsa at iniabot iyon sa nanay niya. Aki, ano ito? Kunin niyo ito para pandagdag gastusin ninyo kay John habang nagpapagaling siya sa probinsya. Kaunting halaga lang ho yan. Take it. Tumutol siya. Bakit pagbibigay ka pa? Napakalaki na ng tulong na ibigay mo at… Shhh! Nakangiting saway nito sa kanya. Maliit na halaga lang yun, Claire. Parang pamilya ko na rin kayo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinagat na lang niya ang ibabang labi niya. Nakita niyang tumulo ang luha ng nanay niya. Maraming salamat, Aki. Pagpalain ka sana ng may kapal. Matipid na ngiti ang itinugon ng binata roon. Sandali pa sila nakipagkwentuhan sa nanay niya bago sila nagpaalam. Pagkagaling ng hospital ay dumiretso na sila ni Aki sa gateway para bumili ng isusuot niya sa pupuntahang party. Ito ang pumili ng damit niya. Isang spaghetti strap backless red dress iyon. Grabe, napakamahal nito, Aki. Hindi ko kayang isuot ito. Sobra-sobra na ang nagastos mo sa akin at sa pamilya ko.
Huwag mo nang dagdagan. Saka hindi ako sanay magsuot ng ganyan. Baka manibago ang balat ko. Tanggi niya. Haha. Very funny. I want you to look your best tonight. Come on, isukat mo ito. Giit nito. Napilitan siyang tumalima. Nang maisukat niya ang damit ay nagustuhan nito iyon. Bagay na bagay raw sa kanya. Kahit medyo asiwa pa rin siya, pumayag na siya na ipamili siya nito ng mga mamahaling damit pati na sapatos. Dahil binara siya nito na sinasayang niya ang oras nito sa walang kwentang pagpoprotesta niya. Bumili na rin ito ng striped polo shirt at slacks para sa sarili. Pagkatapos nilang mamili, niyaya siya nitong kumain sa restaurant sa loob ng mall. Pagkatapos ay saka pa lamang siya nito pinasakay ng taxi at ipinahatid sa Marikina. Habang lulan sa taxi ay iiling-iling siya habang napapangiti. Hanggang sa nauwi iyon sa mahinang pagtawa. Akalaan ba niyang magkakaroon siya ng Louis Vuitton na sapatos at bag ng Hermes ang tatak? Kung hindi pa tumikim ang taxi driver, hindi pa siya magiging aware sa nangyayari sa kanya. Ipininid niya ang mga labi at sinilip na lang ang mga laman ng shopping bags. Sabado, alas 6 ng hapon ay nasa bahay na ni Aki si Claire. Nakaabang na ang binata sa kanya. Akyat na muna tayo. Magpahinga ng 1 hour bago ka mag-prepare. Aalis tayo mamayang 7:30 pa BF. Tumango siya at tumalima na. Humiga siya sa kama sa loob ng silid at saglit na pumikit. Inirelax niya ang sarili. First time niyang dadalo sa isang bonggang party kaya dapat ay well rested ang hitsura niya. Pagsapit ng 6:30, bumangon na siya at nag-shower. Pagkatapos gamitan ng hairdryer with diffuser ang buhok niya, ay isinuot na niya ang red dress na binili ni Aki para sa kanya. Medyo hapit iyon sa bandang baywang at balakang, kaya kitang-kita ang curves niya sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Saka siya nag-apply ng makeup sa mukha. Habang titig na titig sa kanyang refleksyon sa salamin, ay parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Papasa na siyang anak mayaman sa ayos niya. Hindi nagtagal ay kinatok siya ni Aki. Napasinghap siya nang mapagbuksan ito ng pinto. Napakagwapo nito. Medyo mamasa-masa pa ang buhok nito. Halatang katatapos lang maligo. Parang ang sexy-sexy nito ngayon. Whoa! Look what I've got! A very beautiful fiancé. Bulalas nito. Nag-overact pa na pinalaki nito ang mga mata bago sumipol. Tumawa siya. Bakit may bulahan wala namang weteng? Biro niya. Nang mapatunga nga ito sa joke niya na hindi nito na-gets, lalo pa niyang nilakasan ang pagtawa. Hindi ka nga pala expose sa weteng. Sa amin kasi sa Quezon, talamak ang weteng. Anyway, aalis na ba tayo? Oo, mukhang ready ka naman na, so shall we? Naghihintay na si Tita Lucille sa ibaba. Sandali at kukunin ko lang yung Hermes ko. Feel na feel niya ang pagkakabigkas sa Hermes. Pakiramdam niya ay close na siya kay Hermes, kung sino man iyon. Okay. Napakurap si Aki habang sinusundan ng tingin si Claire. Napatingin siya sa bandang puwet nito. Pinagkiskis niya ang mga kamay at saka tahimik na napasipol. Weakness niya ang matambok na puwet. Napalunok siya nang kumembot ang mga balakang nito. Oh my God! Nagpapanik na bulalas niya sa isip nang maramdaman ang biglang paninigas ng pagkalalaki niya. He was tempted to pull Claire closer to him the very moment. He desperately wanted to ravish her lips. And God knows what else. Tara na? Untag ni Claire sa kanya. Okay. Ano ako maglalakad nito? Mauna ka na sa pagbaba, mag-CCR lang ako. Napakunot noong tumango ito. Okay. Nang makalabas ito ng silid ay tumakbo siya patungo sa banyo. Oh my! The dress suits you, Iha. Lalong lumutang ang beauty mo. Red is really your color. Nakakainggit? Puri kay Claire ni Tita Lucille.
Ako ang pumili niyan, tita. Pagyayabang ni Aki. Nakakawit ang kamay nito sa kanyang baywang. Perfect talaga, iho. Malawak ang ngiting wika ng ginang. I'm sure, napakagwapo o napakaganda na magiging baby ninyo. Excited na akong magkaapo sa inyo. Huwag kang mainip, tita. Tugon nito. Nakataas ang isang kilay na tiningala niya ito. Ngumisi lang ito na parang high school boy at saka lalo pa siyang kinabig palapit dito. Napahinga siya ng malalim. Huwag kang umasa, Claire. Maawa ka sa sarili mo. Marami ng bisita nang dumating sila sa mansyon ng kaibigan ni Tita Lucille. Halos puno na ang malawak na lawn kung saan ginaganap ang pagtitipon. Bonggang-bongga ang ayos ng paligid. Mayamang businessmen ang mag-asawang nagse-celebrate ng silver wedding anniversary. Naumpisahan na ang halos 1 oras sa seremonya, ang pag-renew ng vows ng mag-asawa. Nakapwesto sina Claire, Aki at Tita Lucille sa bandang likuran. Aware na aware si Claire sa paligid. Noon lang siya nakapunta sa isang okasyon na puro mayayaman ang mga bisita. Pagkatapos ng inisyal na pagkamangha at matinding tensyon kung makakaakto ba siya ng tama sa bonggang pagtitipon, saka siya naging aware sa gwapong katabi niya. Kanina pa niya nararamdaman na pasulyap-sulyap si Aki sa kanya. Nang minsang mahuli niya ang tingin nito, kumindat ito sa kanya at saka bumulong. I can't get my eyes off you. Diyos ko, tense na nga ako, nagpapakilig pa ang isang to. Pinandilata niya ito, kahit deep inside ay parang bangenge ang pakiramdam niya sa sobrang kaligayahan. Parang biglang nagsitugtog ang mga harpa at nagsipag-awitan ang mga anghel. Ngumiti na lang siya at itinuon ang atensyon sa unahan. Nang matapos ang seremonya ay nagsimula na ang kainan. Halos hindi na ito humiwalay sa kanya. Ito pa ang naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Kain ng kain, walang ganyang kasarap na luto si Manang Bebang. Biro nito. Tumawa siya. Loko ka, sumbong kaya kita. Naging makahulugan ang ngiti nito. Kailan mo ba ako ipagluluto, honey? Kailan mo ba ipatitikim sa akin ang luto mo? Hindi niya alam kung may iba pa itong nais ipakahulugan sa sinabi nito. Pero pinili niyang huwag bigyan ng mali siya iyon. Marunong akong magluto, pero puro pang mahirap lang na pagkain. Hindi ko kaya ang mga ganito kasosi. Bibili ako ng cookbook, sundin mo na lang. Kailangan pa ba yun? Malapit na tayo mag-divorce, di ba? Pabirong sabi niya kahit parang sinisipa ng kabayo ang puso niya. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Hindi na uli ito nagsalita pagkatapos niyon. Alam niya na hindi na naman ito nagustuhan ang sinabi niya. Halos hindi na uli ito nagsalita sa sumunod na 1 oras. Hindi ka yata nag-enjoy sa party, Matsunaga? Komento ni Tita Lucille nang nasa sasakyan na sila pauwi sa Dasmariñas Village. Not at all. Matabang na tugon ng binata. Napasulyap lang siya rito at nanatiling tahimik sa pagkakaupo sa backseat. Pagdating nila sa bahay, dumiretso si Aki sa study room sa ibaba. Ang tiyahin nito ay pumasok na sa loob ng silid nito. Umakyat na si Claire sa silid niya at nag-shower ng mabilisan. Pagkahiga niya sa kama, laman pa rin ang isip niya si Aki. Ano ba talaga ang tumatakbo sa isip nito? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala lang sa kisame. Bigla siyang napapitlag nang marinig niya ang mahihinang katok na iyon sa pintuan. Napabalikwas siya ng bangon. Nataranta. Paano kung si Tita Lucille ang kumakatok at nakita nitong wala si Aki sa silid na iyon? Pero pagbukas niya ng pintuan, si Aki ang nakita niyang nakatayo sa pasilyo. Hindi pa ito nakakapagpalit ng damit. Aki, sambit niya na napasapo pa sa dibdib. Akala ko'y si Tita Lucille na. Bakit ang hina mong kumatok? Pwede ba tayong mag-usap? Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Napakunot noo siya pero hindi na siya nagkomento.
Sige, sabi na lang niya at saka binuksan ng maluwang ang pintuan. Dumiretso ito sa couch. Sumunod naman siya roon. Mabuti na lang at disente ang pantulog na suot niya kaya hindi siya nakaramdam ng pagkailang dito. Galit ka na naman ba sa akin? Tanong niya nang lumipas ang ilang sandaling tahimik pa rin ito. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Tell me honestly, Claire. Gustong-gusto mo na bang matapos to? Hindi niya alam kung ano ang itutugon doon. Kung pwede lang niyang sabihin dito ang totoo na gusto sana niyang habang buhay na lang sila sa setup na iyon. Oo, sagot niya. Para matapos na ang pagkukunwari natin sa harap ni Tita Lucille. Habang tumatagal kasi, napapamahal na siya sa akin, Aki. Hanggat maaari, ayoko na siyang lokohin. Masasaktan ako kapag dumating ang oras na malalaman niya na hindi pala tayo magkakatuluyan. Worse, kapag nalaman niyang ilusyon lang pala ang lahat, na hindi Zebi ang pangalan ko at wala talaga tayong relasyon. Nai-imagine mo ba ang magiging reaksyon niya? Bumuga ito ng hangin at matagal bago nakasagot. I don't know what's happening to me. Pagod ang katawan ko sa araw na ito. Gusto ko na sanang matulog. But I couldn't. Ayokong matulog na hindi ko nagagawa ang isang bagay na gustong-gusto kong gawin for ages. Aki. God, I'm sorry, Claire. But I need to do this. Napaawang ang bibig niya. Bago pa siya makapagsalita ay nakabigla siya nito at naikulong sa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay biglang namanhid ang buong katawan niya. Aki. Bahagyang inilayo nito ang sarili para matitigan ang mukha niya. Can I kiss you? Napalunok siya. Kitang-kita niya ang pakiusap sa mga mata nito at wala siyang nagawa kundi sundin ang dikta ng kanyang puso. Sa halip na sumagot, ay kinabig niya ito sa batok at hinagip ng kanyang bibig ang mga labi nito. Sa isang iglap ay naramdaman niya ang mapusok na dila nitong pilit na nanghihimasok sa loob ng bibig niya. Kusang bumuka ang mga labi niya para i-welcome iyon. He kissed her hungrily, sucking the sweetness from her lips. Tinugon niya ang halik nito at hindi siya nagprotesta nang maramdamang humaplos sa ibabaw ng kanyang dibdib ang isang kamay nito. Claire, he groaned. Tanging daing lang ang nagawa niyang itugon doon. Parang biglang natauhan ito. Mabilis na pinaglayo nito ang kanilang katawan. Hinagilap nito ang mga mata niya at saka huminga ng malalim. Thanks, Claire. Good night. Good night. Tugon niya na hindi pa rin masyadong nahihimasmasan. Tuluyan na itong lumabas ng silid. Nang maiwan siya roon ay matagal na napatulala lang sa pagkakaupo sa couch. At kahit noong mahiga na siya sa kama ay hindi pa rin niya magawang ipikit ang mga mata. Tila nararamdaman pa rin niya ang halik at haplos ni Aki. Lord, ano ba itong napasukan ko? Pagising ni Claire kinabukasan, napasukan niya sa breakfast room na nagkakape si Aki. Tumayo agad ito pagkakita sa kanya at saka sinalubong siya ng halik sa pisngi. Nagulat siya pero mabilis naman siyang nakabawi mula sa kabiglaan. Wala naman si Tita Lucille sabi niya. So what? Hindi ko na ba pwedeng halikan ang fiancé ko kapag kaming dalawa lang? Nakataas ang isang kilay na sabi nito habang inaalalayan siya sa pag-upo sa bakanteng silya sa tabi nito. Tinaasan din niya ito ng isang kilay pero hindi na siya nagkomento. Naguguluhan talaga siya sa inaakto ng lalaki mula pa kagabi. Hindi ako papasok sa office ngayon. Okay, magtataksi na lang ako paalis. Why would you do that? Nakakunot noong tanong nito. Sabi mo hindi ka papasok, di ba? Oo, hindi ako papasok sa opisina dahil sasama ako sa iyo sa Marikina. Napamulagat siya. Bakit? Gusto kong makita si Totoy. Casual na saad nito. Talaga? Sigurado ka? Oo naman. Bakit?
Mukha ba akong hindi seryoso? Pero bakit? Anong bakit? Gusto ko siyang makita. Nakita ko na ang pamangkin mo pero si Totoy hindi pa. Sasagutin niya sana ang sinabi nito nang biglang sumulpot ang tiyahin nito. Good morning guys! Bati nito. Good morning tita. Magkasabay na tugon nila ni Aki. I have a plan. Why don't we go to Caramoan Island this weekend? Para maasikaso ko na ang paglilipat ng papeles sa pangalan mo Aki. Para mapasa iyo na ang property roon. Alam kong noon ka pa atat doon. Sumigla agad ang mukha ni Aki. Talaga? Oo. So, how about Friday next week? Hanggang Sunday tayo roon. Kailangang sabihan mo ang staff mo, Zebby. Mawawala ka ng 2 araw. I'm sure hindi naman nila pababayaan ang shop mo. Hindi siya nakatugon. Sinalo siya ni Aki. Sure tita, akong bahala. Kung kinakailangan kargahin ko ang isang ito papunta sa airport, gagawin ko. Hindi pwedeng hindi natin siya kasama. Good. Hindi na siya nakakontra pa. Ipinirada ni Aki ang kotse nito sa tapat ng bahay ng tiya Gina ni Claire. Pagkababa nila ay lumapit agad sa kanila ang kanyang ama mula sa kampanteng pagkakaupo sa kawayang upuan sa labas ng bahay. Aba nga naman Claire! Ikaw pala ang sakay sa kotseng yan! Nakangising sa lubong nito. Pinigil niya ang paghulagpos ng inis sa kanyang ama. Sino ba yung kasama mo Claire? Napipilitang ipinakilala niya si Aki dito. Si Aki tay, kaibigan ko. Aki, ang tatay ko. Inilahad ni Aki ang kamay sa tatay niya. Kumusta po? Lumuwang ang pagkangisi ng tatay niya. Mabuti naman Aki. Mabuti at napadalaw ka rito sa amin. Mabuti pa siguro. Chat muna tayo habang nagkikwentuhan. Umiinom ka ba ng gin? Hindi kami magtatagal tay. Maagap na sabi niya. Susunduin lang namin si Totoy, may lakad pa kami. Abay magtagal naman kayo kahit 1 oras man lang dito para makakwentuhan ko itong si Aki. Sa ibang araw na lang ho siguro sir, sabi ni Aki. Sabay dukot ng pera sa bulsa at iniabot iyon sa tatay niya. 1,000 piso iyon. Eto ho, pambili ng gin. Yayain nyo na lang ho ang mga kaibigan ninyo. Next time, sisiguruhin kong makakainuman ko na kayo. Wow! Ayos ito iho! Okay ka ha? Hindi mailarawan ang tuwa sa mukha nito. Napapailing na pumasok na siya sa loob ng bahay kasunod ang binata. Naabutan nilang naglalaro sa sala si Totoy. Agad na yumakap ito sa kanya nang makita siya. Ito ang anak ko Aki, sabi niya rito. Toy, si Tito Aki. Ngumiti ito. Titig na titig sa paslit. Guwapong bata. Hello, Totoy. Hello po. Kiming tugon ng anak niya. Ngumiti si Aki pagkatapos tapunan ng tingin ang hawak na toy car ni Totoy. Gusto mo ba ng malaking kotse, Totoy? Iyong mas malaki riyan sa toy mo? Opo! Mabilis na sagot ng kanyang anak. Nangislap pa ang mga mata sa tuwa. Well, bibili tayo mamaya ng ganoon. Aki! Saway niya rito. Shh! Huwag ka nang kumontra. Nasaan ba ang tita mo? Ipakilala mo na ako, tapos magpaalam ka na at nang makarami tayo. Napailing na lang siya at saka tinawag ang tiyahin. Pagkagaling sa bahay ng tiya Gina ni Claire ay dumiretso sila ni Aki at Totoy sa SM. Dinala sila ng binata sa Toy Kingdom at hindi lang tambuhalang toy car ang binili nito para sa anak niya. Namili rin ito ng robot at kung ano-ano pa. Sa labis na tuwa ng anak niya. Okay ba ang toys mo? Saan mo naman gustong kumain ngayon? Tanong ni Aki nang palabas na sila ng store. Jollibee! Okay, Jollibee tayo. Walang sabi-sabing kinarga nito ang anak niya at isinakay ang huli sa mga balikat nito hanggang sa makarating sila sa Jollibee. Hindi maipaliwanag ni Claire ang nararamdaman habang bitbit ang mga pinamili nila at nakasunod ang tingin sa dalawa. Kung ibang tao siguro ang makakakita, ay iisipin na para silang isang happy family. Si Aki ang ama ni Totoy.
Napailing siya at dagling sinaway ang sarili. Huwag ka ngang mangarap, Claire. Sa mga sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pagiging extra sweet kay Claire ni Aki. Halos ito na ang naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Pagkatapos kumain, niyayaya pa siya nito ng magpahangin sa veranda. Magkatabi silang mauupo sa divan at magkukwento ito tungkol sa childhood experiences nito. Ang buhay nito noong nakatira ito at ang pamilya nito sa Japan, at kung paano nagkakilala ang mga magulang nito. Minsan ay naiikwento rin nito ang tungkol sa mga babaeng nagdahan sa buhay niya. At ngayong nagsawa ka na kay Marie, sino naman ang susunod? Biro niya rito. Ikaw. Nakangising tugon nito. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Kung makangisi ka para ang ganda-ganda ng ngipin mo. Hoy ha, huwag kang sobrang dikit sa akin. Baka mabokya ang alindog mo sa akin. Napailing ito sabay akbay sa kanya. Huwag kang magsalita ng tapos, baka ka makapos. Hindi pa pumapalya itong alindog ko. Nakangising sabi nito kapag kuwan ay sumeryoso ito. You're very special to me now, Claire. A warm puddle of goo seemed to flood her chest. Biglang tumahip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala namang special guy sa buhay mo ngayon, di ba? Walang nanliligaw sa'yo? Umiling siya. Wala. Wish ko lang. So, okay kung ganoon. Wala pala magiging problema sa atin kung sakali. Napatitig siya rito. Alam mo, Aki, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga sinasabi mo. Imposible na maging espesyal ako sa buhay mo. I mean, bakit ako pa? Isa akong dalagang ina. Pobre ako. Jologs. In short, hindi bagay sa isang Aki Matsunaga na konyo na taga-Dasma. Gusto mo yatang tapalan ko ng halik ang bunganga mo, iha. Aki? Nakangising tumayo ito. Tara na sa itaas, it's bedtime. Napailing siya. Nagpagiya na lang siya paakyat sa hagdanan. Nang buksan nito ang pinto sa silid nito para makapasok siya, nagulat siya nang bigla siyang hapitin nito sa baywang. Aki! Let me kiss you bago ako lumipat sa napakalungkot na kwarto sa kabila. Pagkasabi niyon ay yumuko ito and claimed her lips. Good night, honey. Napakurap siya nang sumara ang pinto. Napatitig siya roon. Good night, honey. Pabulong na tugon niya. I love you. Dugtong niya. Sabay napapikit at napasandal sa nakapinid na pinto. Hindi nakaramdam ng pagod si Claire mula sa mahabang biyahe dahil nag-enjoy siya ng labis. Nang makarating sila sa vacation house ni Tita Lucille roon, hindi matapos-tapos ang paghanga niya sa paligid. Picture perfect ang lugar. Nasa tabing dagat ang bahay na iyon na napapalibutan ng mga nagtataasang puno ng niyog. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Aki sa kanya. Tumango siya. Ang ganda. Parang hindi na ako makapaghintay na maligo sa dagat. Inakbayan siya nito. Magpahinga muna tayo at baka mapaspa tayo. Speaking of pahinga, mauuna na akong matulog at sumasakit na ang likod ko. Sabi ni Tita Lucille. Badrayuma, nakabungis-ngis na sabi ni Aki. Pinanlisikan ni Tita Lucille ng mga mata ang pamangkin bago uli nagsalita. Mamayang hapon ay darating ang abogado ko. Magpipirmahan kami. Gusto ko nang matapos ito bago pa tayo bumalik sa Metro Manila. Sure, tita. Manginig-ginig pa. Ani Aki. Dalawa lang ang silid doon kaya magkasama sila ni Aki sa isa. Nasa plane pa lang sila ay alam na niya iyon dahil binulungan na siya nito. Patutulugin mo ba ako sa sahig hanggang Sunday? Tinawanan niya ito. Ano ka ba? Share na lang tayo sa kama. Pero paano kung manggapang ako sa kalaliman ng gabi? Subukan mo lang. Humaba ang nguso nito. Halatang nagpapakyut. He was crazy. And she loved all the craziness in him. Sa pagdaan ng mga araw, ay lalo siyang nahuhulog dito. Hindi niya alam kung makakaahon pa siya sa pagkahulog na iyon
kapag natapos na ang pantasyang iyon sa buhay niya. Sa ngayon, hahayaan na lang muna niya ang sariling mahulog ng mahulog. Kinahaponan pa, nakapaligo sa dagat sina Claire at Aki, kasama si Tita Lucille. Inabot sila ng hanggang alas 7 ng gabi. Kung hindi pa dumating ang abogado ni Tita Lucille, hindi pa sila aahon mula sa dagat. Doon nag-dinner ang abogado. Pagkatapos kumain, ay walang kuskus balungos na pumirma sa mga dokumento si Tita Lucille. Tahimik lang na nakamasid si Claire sa mga ito. Alien ang pakiramdam sa nangyayari. Hay, ang mga mayayaman nga naman. Nang si Aki na ang pipirma, ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Masaya siya dahil napunta na rito ang property na pinagnanasaan nito. Pero mas malaking bahagi niya ang nalulungkot. Ngayong nakuha na nito ang gusto nito mula sa tiyahin nito, ibig sabihin ay kasunod na nitong paplanuhin ang paghihiwalay nila. Kapag dumating ang pagkakataong iyon, kakayanin kaya niya ang sakit? Kakayanin kaya niyang mabuhay uli ng normal kapag wala na si Aki sa buhay niya for good? Gaano katagal siya magluluksa sa pagkasawi ng puso niya? Nang makaalis ang abogado, ay muling nagyaya si Aki na maligo sa dagat. Inabot sila ng hanggang alas 10 doon. Nang mapagod ay pumasok na sila sa bahay. Nauna siyang mag-shower. Nang pareho na silang presko, na-magnify ang pakiramdam niya sa tensyong kumakain sa puso niya kanina mula pa sa pag-anticipate ng sleeping arrangement nila. Nakaupo sila sa gilid ng kama at panay ang sulyap nila sa isa't isa. Hindi niya alam kung ano na ang susunod na mangyayari. At talagang umaasa ka na may mangyayari? Asa ka pa talaga, Claire. Kapag kuwan ay tila hindi na nakatiis ang binata. Umusod ito para makalapit ng husto sa kanya. Walang imik na hinawakan siya nito sa braso. With such fierce longing in his eyes. Aki, ano ba ang dapat niyang sabihin? Kaya ba niyang aminin na katulad ng nakikita niya sa mga mata nito ang nararamdaman niya? At maaaring higit pa roon, na mahal niya ito? Do you want me to, Claire? Tila nag-aalin lang ang tanong nito. Dahan-dahan siyang tumango. Ayaw na niyang magpakipot. Whatever will be, will be. Bahala na bukas. Rumehistro ang galak sa gwapong mukha nito nang tumango siya. Pagkatapos ay nanunuksong humaplos sa kanyang mga labi ang isang daliri nito. Napalunok siya hanggang sa dahan-dahan ang yumuko ito. She waited helplessly for his lips. Hinalikan siya nito na para bang matagal na panahon itong nanabik sa kanya. Bumuka agad ang bibig niya at tinugon ang halik nito. Claire, he whispered hoarsely. Napayakap siya sa baywang nito. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kamay nito patungo sa kanyang dibdib. Dahilan upang lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito habang patuloy ito sa paghalik sa kanya. I want you so much, Claire. Hindi na siya tumutol nang dahan-dahang ihiga siya nito sa kama. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari at nakahanda siya roon. Sa isang kisap mata ay kapwa wala na silang mga saplot. Mahinang dumadaing ito habang pinaglalakbay ang mga labi sa kanyang kahubdan. Claire, sabi nito na waring humihingi ng permiso na tuklasin pa ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Bilang tugon, yumakap siya ng mahigpit dito at marahang ibinuka ang mga hita. Para kay Claire, ang naganap sa kanila ni Aki ay isa sa iilang pinakamasasayang sandali sa buhay niya. Sabay nilang narating ang paraiso, isang bagay na hindi nagawa ng unang lalaki sa buhay niya. Nang humupa ang emosyon nila, ay kapwa sila walang imik at parehong nakatitig sa kisame. Maya-maya ay naramdaman niyang bahagyang tumagilid ito paharap sa kanya. Hinawakan nito ang isang umbok ng dibdib niya. Anong iniisip mo? Tanong nito. Sinalubong niya ang titig nito at saka pilit na ngumiti. Masaya ako para sa iyo, Aki.
Nagsalubong ang magagandang mga kilay nito. For what? Napunta na sa iyo ang vacation house na ito na matagal mo nang inaasam-asam. 'Di ba? Mission accomplished tayo. Bumuntong hininga ito. Hindi ito ang inaasahan kong sasabihin mo sa akin. Not this property, but what just happened between us. Matagal bago siya nakasagot. Ano ba ang dapat kong sabihin? Well, nag-enjoy rin ako. Thank you. Ganoon? Nag-enjoy lang ba ang pwede mong sabihin? Iritadong wika nito. Napalingon siya rito. Hindi alintana ang kahubdan. Ano bang gusto mong sabihin ko? May dapat pa ba akong pwedeng sabihin bukod doon? Well, pwede mo akong bulahin na kaya mo ibinigay ang sarili mo sa akin ay dahil mahal mo na ako. Matutuwa ako kahit hindi iyon totoo. Tumawa siya ng mapakla. Bakit ko naman gagawin yon? Para maging katawa-tawa sa'yo? Bakit ka magiging katawa-tawa? Ibig bang sabihin, magiging katawa-tawa rin ako kapag sinabi kong mahal kita? Napamaang siya. Oh, di natameme ka. Your image haunts my nights, follows me all day. Mahal kita. Is that funny? Sarkastikong tura nito. Hindi pa rin siya nakaimik ni Gaputok. Huwag mo akong tatanungin kung kailan at kung paano ko nalaman dahil honestly, hindi ko rin alam. Basta ang importante, I can say it with a clean conscience. Mahal kita. I've never been this happy with anyone before. That's how I knew you were different. Nakanganga pa rin siya. Matagal bago niya nagawang magsalita. Seryoso ka ba? Tanong niya. Gusto niyang kutusan ang sarili nang bigla siyang pumiyok. Hinawakan siya nito sa mga balikat. Listen, mahal kita. Mahal na mahal. At para patunayan ko iyon sa'yo, pakakasalan kita. For real. At aariin kong tunay na anak si Totoy. Ia-adapt ko siya para madala niya ang pangalan ko. Kailangan din ni Totoy ng ama Claire. At kahit sa sandaling pagsasama namin, paggaan agad ang loob ko sa kanya. Napakurap-kurap siya. Sabihin mong hindi pa naginip ito, Aki. Kurutin mo ako. Kinurot nga siya nito sa pisngi, dahilan para mapag-ibig siya. You're so cute. Wait, this will help you. Sabi nito, sabay kabig sa kanya at hinalikan siya ng mariin sa mga labi. Matagal bago nito pinutol ang halik na iyon. Convinced? Hindi pa rin siya makahuma. Pero paano si Tita Lucille at ang mga magulang mo? Siguradong hindi nila matatanggap ang sinungaling na tulad ko. Wala akong maipagmamalaki sa pamilya mo. Baka isipin nila na, shh, mahal ka ng pamilya ko. I'm sure, maiintindihan nila kapag nagpaliwanag tayo ng maayos. Now, will you please say you love me too? Sawa na akong mag-presume. Masyado na ako nakakapalan sa mukha ko sa pag-iisip na mahal mo rin ako. Gusto ko ng kumpirmasyon. I love you, Aki. Napapangiting pahayag niya. May luha sa mga mata. And I love you too. I love you like I've never loved anyone before and I will never love this way again. Now, you may kiss the bride. Gulat na napalingon sila sa pinanggagalingan ng boses. Nakita nila si Tita Lucille na nakatayo sa may pinto na hindi nila namalayang nakabukas na pala. Nakapamaywang ito. You have a lot of explaining to do, liars. Lalo ka na, Aki. Napakamot si Aki. Tita, save it. Anang tiyahin nito na itinaas pa ang dalawang kamay. Ituloy niyo ang ginagawa ninyo. You just made me realize something important. I have to call my darling. Lumabas na ito ng silid at hindi na naisara ang pinto sa pagmamadali. Nagkatinginan na lang sila. Kapwa may kontentong ngiti sa mga labi. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.